Bukod sa pagsusupply ng pagkain para sa ipinatayong komunidad, target din ng Iglesia ni Cristo na maging sentro ng pinagkukunan ng pagkain at iba pang produkto sa Visayas Region, ang Alang-Alang Leyte. Kaya naman ang mga pasilidad na ipinatayo dito, idinisenyo para sa malaking produksyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriela. Isa ang dried fish factory na ito sa mga pabrika na ipinatayo ng Iglesia ni Cristo dito sa Alang-Alang Leyte. Sa laki nito, kaya daw nitong magproseso ng 5 hanggang 10 toneladang isda kada araw. Panaunahan po ito dito sa Region 8 na nagkaroon po tayo ng dried fish factory. Kasi kadalasan noon, sa Cebu pa kami kumukuha ng mga daing, sa Maynila, pagkulang yung stock dito, so napapamahal. So ngayon, yung mga taga rito, hindi na sila kailangan pumunta sa malayo dahil dito mismo sa Tacloban, mayroon na po. Inilibot din kami ng production manager na si Narciso Basas sa loob ng pabrika. Ito po yung processing area natin. Dito po natin maghihiwa tayo, magtatanggal ng hasang, at saka tatanggalin yung mga laman loob ng isda, saka lilinisin bago natin i-marinate doon sa area na yon. Opo. After na ma-marinate siya ng second process? Ang second process natin, huhugasan muna dyan sa baba, tapos saka natin ibibilad doon sa labas. Yung bilaran natin doon, ayun. Pag natuyo na siya, dadalhin dito sa warehouse, palalamigin siya good for 5 hours o kalahating araw, saka naman natin siya ipapackage doon. Ito naman yung mechanical dry room natin, na pag tag-ulan, hindi ho tayo mawawalan ng daing kasi tuloy-tuloy yung production. Kasi may nakaabang tayo na dryer. Ito yung ano niya, nakaabang na espasyo para sa dryer natin. Gagamitin natin to tuwing tag-ulan? Tuwing tag-ulan lang po. Sa dami ng daing na kayang iproduce ng pabrika, kaya na raw nitong supplyan ng buong Region 8. Yung mga produkto natin, una-una, dito sa Region 8, isusupply natin yan sa bawat munisipalidad, sa bawat bayan, at the same time, sa malalaking mga supermarket, mall, magsusupply po tayo. At hindi lang dito, kundi sa labas, mag-export din po tayo ng mga produkto na gawa dito sa proyekto ng pamamahala. Ganito rin ang nakikita ng Iglesia ni Cristo para sa hinaharap ng kanilang eco-farming site. Ang lawak ng lupang taniman, aabot sa 3,000 hektarya. Bukod sa gulay at palay, may taniman din ng mga fruit-bearing trees. Talagang pinaplano natin hindi lang dito sa Tacloban, hindi lang Alang-Alang. Kundi gagawin natin kahit buong Leyte. At kung magagawa pa nating lumabas sa provision ng Leyte, sa Samar, kahit sa Cebu o kung saan, yun ang pinaka-target natin. Maging ang kanilang mushroom house, malaki na rin ang nagiging pakinabang. Hindi rin basta-basta ang kanilang garment factory na may 150 makina at 400 empleyado. Sa ngayon ay nasa training stage pa ang karamihan sa mga mananahi dito. Pero sa loob lang ng maiksing panahon, inaasahan na makakapag-produce na rin ito ng iba't ibang uri ng garment product. Mula dito sa Alang-Alang Leyte, Mar Gabriel, Eagle News.